Thank you very much, ma'am, for joining us this morning. Ma'am, kumustahin namin crime rate sa National Capital Region? Sa kabila ng ulat na bumababa nga yung krimen, may mga recent na insidente na kinasasangkutan umano ang ilang mga law enforcer natin, gaya nung pagpaslang doon sa babaeng pulis, yung kanyang anak, at pagkakasangkot din ng ilang pulis mula dyan sa Maynila Police District, Makati robbery. Paano po tinututukan ito ng NCRPO? Patay po sa ating validated na PNP crime statistics, ang National Capital Region po ay nakapagtala ng pagbaba ng 21% na crime rate, crime volume kumpara po dun sa kaparehong panahon last year. Ipinapakita po nito na effective po yung ating tuloy-tuloy na police visibility, ganun din po yung ating crime prevention efforts. Ganun naman po, hiwalay naman po at seryosong tinututukan natin dito sa NCRPO yung mga insidente po na kinakasangkutan ng mga pulis, maging sila man po ay victim or mga suspects. Lalo na nga po yung may nasawing buhay o aligasyon po ng paglabag sa batas. Ang NCRPO po ay nagsasagawa ng agarang investigasyon, case build-up, ganun din po yung pagsunod natin sa due process at sinisiguro po natin na walang sino man ang exempted sa pananagutan, lalo na po kaming mga nagpapatupad ng batas. Okay. May mga tanong po, Police Major Asilo. Why is this happening? Why are these crimes tama, nasasangkot, happening? And then, anong factors ang nakikita batay doon sa pag-aaral nyo? Anong factors ang nakakapag-contribute bakit nasasangkot yung ilang pulis natin? Meron po kasi tayo sa isang ano naman po, sa isang i-example po natin or ilalin tulad po natin sa isang lugar, hindi naman po natin masasabi na lahat po yan ay kung iisa po yung kanilang goal or iisa yung layunin nila na straight lamang po or meron po tayo na katulad sa atin sa PNP na ang goal ay to serve and protect. Meron po tayong sinasabi natin na may mga bad eggs pa rin naman po at hindi naman po dito lamang yan sa PNP. So meron po tayong mga ilang miyembro na mas pinipili po na gawin yung hindi maganda kaysa po sa mas nakakarami na sundin kung ano yung kanilang mga ipinapatupad din po na batas. Or dahil na rin po sa matinding pangangailangan, meron po nagsama-sama yung mga grupo or yung mga merong iisang motibo na makapanlamang ng kapwa. So hindi naman po ibig sabihin nito na lahat po ng bumubuo ng organisasyon ay pare-pareho. So meron lamang po mga mangilan-ngilan na kumbaga po yung easy way para kumita ng pera. Yun po yung ginagawa nila. Okay. Ma'am, we are fully aware na may mga cleansing na ginagawa under the leadership of General Nartates. Now, I would like to cite, like for example, in an operation, yung isang gagawin po, may operation. Mayroon ba tayo mga high-tech accounting para mag-create tayo ng digital audit? Like for example, may operation nga pero fully equipped naman yung mga police natin doon sa mga camera during the operation para ma-ensure yung transparency and at the same time ma-protect both the public and then yung honest officer. Sa atin po ngayon dito sa PNP, ang ginagamit po natin ay ang mga body-worn cameras, lalo na po sa ating mga operation. Ganun din po sa ating visibility, yung ating po mga pulis na nakakalat po sa daan na kalsada natin is karamihan po sa kanila, maging po yung ating mga mobile cars ay meron po mga cameras kung saan po ito po ay nagre-record din sa ating mga operasyon na mga ginagawa. So kapag po mayroon tayong kailangang i-check or meron po tayong kailangan i-review dun sa kanilang mga operasyon na ginawa, ito po yung ginagamit natin para makita natin kung ano naging flow at ano po yung ginawa nila during the operation. Okay. Tama po kayo. Headlines are scary dahil dito sa nababalitaan natin. But the overall crime rate dropped by 21%. Congratulations po doon sa bagay na yan. Okay. At this point po, Police Major Hazel, kasama ko po dito si amigo Sherwin Kulubong para sa additional question. Yes, ma'am. Good morning po.
Ma'am, tanong ko lang kung ano po ang tulong at suporta ang naibigay o ibinibigay po ng PNP at NCRPO dun po sa mga naulilang pamilya ng mga pulis na nasawi o naging biktima ng krimen, ma'am? Yes po, good morning po Sir Sherwin. Dito po sa amin sa NCRPO, tumutulong po tayo sa pag-facilitate at pag-proseso po ng kanilang mga benepisyong itinakda po ng batas. Kasama pa po yung iba pang benepisyong naaayon sa umiiral na PNP at NAPOLCOM policies. Tinitiyak po natin na maayos po yung documentation, yung endorsement, ganun din po yung ating pag-follow up ng mga claims kasabay po sa pagtutok sa investigasyon para sa hustisya. Halimbawa man po na meron tayong isang nasawi na PNP officer, meron po tayong itinatalaga na survivor officer para po yun po yung tutulong dun sa family ng victims na mag-follow up ng kanilang mga claims. Ganun din po sa ibang mga pangangailangan po na sako po natin si PNP. Alright, salamat po. Back to you, Annie. Okay, maraming salamat. Ma'am, again, sa ating mga kababayan na medyo nag-aalala dahil dito sa mga napapanood nila, tayo po ay naniniwala na ilan lamang ito, hindi ito ang kabuuan ng PNP. Mayroon po ba kayong mga karagdagang mensahe para at least yung damdamin ng mga nakikinig at nanonood ay hindi sila matakot dahil may mga ginagawa po ang Philippine National Police sa kabuuan? Please go ahead, ma'am. Yes po, sa ating po mga kababayan, ang mga insidente po recently na ating nasaksihan, na ating po napapanood sa news, ay mga sinasabi po natin na mga hindi naman po ito yung talagang mukha ng ating PNP, hindi po ito yung mukha ng crime rate or ng mga krimen na nangyayari ngayon po dito sa ating bansa. Ito po ay mga isolated events na usual naman po or hindi po araw-araw pala, hindi pala usual, hindi po siya araw-araw nangyayari. Kumbaga ito po ay mga kinakasangkutan ng mga PNP po na hindi naman po talaga karamihan dito sa aming mga miyembro. Huwag po kayo mag-alala dahil po ang inyong NCRPO, ang PNP po ay ginagawa namin po ang aming mga trabaho para po masiguro na ating mga kababayan dito ay sila po ay palaging ligtas at sila po ay makakapaglakad ng kalsada nang sila po ay ligtas. Ganun din po maaari pa rin naman po silang humingi ng tulong at ng police assistance sa aming PNP. Maaari po silang tumawag sa 911 para po sa agarang police assistance. Huwag po kayong matatakot na humingi ng tulong dahil nandyan po kami, nandyan po ang aming serbisyo mabilis, tapat at maaasahan. Maraming salamat po, Major Hazel T. Asilo, ang Chief Regional Public Information Office ng National Capital Region Police Office. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat. Maraming salamat.